Hapon guys, umalis agad kami ng bahay. Medyo nagmamadali kasi excited kami pumunta ng Kabuyaw. Magpapapawis kasi kami doon. Dahil ko napanood yung nakaraan, unti-unti na ako nagpapakondisyon. Pero guys, bago natin ituloy ito, ngayon ang release date ng My Abba Told Me Go and Make Disciples of All Nations. Limited lang to dahil anniversary shirt namin to. At sa first 200 orders, mabibili nyo lang ng $797 from the original price na $997. Kaya guys, click nyo na yung link sa title or sa comment section. Didiretso na kayo sa Shopee account namin. And paunahan na lang pag naubos po, hindi na kami magre-restock ng design na to. Okay, at malapit na nga kami ng Kabuyaw guys, pero bago natin ituloy, meron muna akong gustong i-share sa inyo. Sa Tagalog natin babasahin para mas malinaw. Sabi sa Proverbs or Kawikaan 19 verse 3, kamangmangan ng tao ang nagpapahamak sa kanyang sarili. At pagkatapos sa Panginoon, ibabaling ang sisi. Napakadaming tao ang ganito, galit na galit sa Panginoon. Pero kung titignan mo kung bakit sila napunta sa sitwasyon na yon, simple lang, dahil sa mga kagagawan din nila. Ito nga yung problema kapag wala kang tamang relasyon sa Diyos. Kapag wala kang tamang relasyon, akala mo pag nagdasal ka, okay na. Akala mo na ibigay mo na yung totoong tiwala mo sa Kanya dahil lang nagdarasal ka. Pero madalas ang pinagdadasal mo, yung sarili mong plano, sarili mong kagustuhan, sarili mong desisyon. Dahil kung totoong may tiwala ka kay Lord, ibibigay mo sa Kanya yung pagdedesisyon para hindi ka napapahama. Ibibigay mo sa Kanya yung control. Ibibigay mo sa Kanya yung buhay mo. Sa ganung paraan ay protektado ka at merong tamang relasyon sa Kanya. Sino dito yung nagdasal kanina pero ang pinagdasal mo yung sarili mong plano? Na Lord, ito yung plano ko, ibibigay ko sa'yo, suportahan mo na lang. Paano sa suportahan ni Lord yung plano mo kung hindi naman yun yung plano niya para sa'yo? Tapos kapag nagka-problema, sisisihin mo siya. Lord, bakit gano'n? Nagdadasal naman ako, kinakausap naman kita. Oo nga, pero hindi mo nga naiintindihan na hindi nga yun yung gusto niya. Ipinilit mo yung gusto mo, kaya kapag napahama ka, galit na galit ka. Can you really trust the Lord at hayaan mong siya yung magplano sa buhay mo? Kasi kung hindi, I'm telling you, wala nang pag-asa yung kinalalagyan mo. Straight to the point, wala nang paligoy-ligoy pa. Without Jesus Christ in your life, wala kang panalo. Araw-araw kang matatalo. At sana malinaw ang mensahe ng video na to. So,